Umabot na po sa 38 ang patay sa magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao. Sa tanggapan po ng Office of Civil Defense, sinasabi nilang 478 na ang sugatan sa trahedya habang may 4 ding naiulat na nawawala. Sa datos po naman ng DSWD, higit na pong 32,000 pamilya o higit sa 145,000 individuals ang apektado po ng lindol. Patuloy pamamahagi ng ayuda ng iba't ibang government agencies. Nasa Mindanao na rin ang ilang miyembro ng gabinete para nga doon ay makita ng personal ang mga apektadong rehiyon. Nakatagda rin pong dumalaw doon sa Mindanao si Pangulong Marcos Jr. pero wala pang inilalabas pong detalye kung kailan. Sa iba pang balita, may banta daw sa seguridad ng Senado kaya po ipinag-utos ng Gatchalian Block na work from home na muna ang kanilang pasok sa Senado sa ngayon. Ayon po kay Acting Senate President Win Gatchalian, mismong si NBI Director Melvin Matibag ang nag-abiso sa kanila tungkol po sa nasabing banta. Kaya nakipagpulong agad si Gatchalian sa Senate Executive Committee, kabilang na po ang Office of Senate Sergeant at Arms, para po sa mga kakailanganing adjustment sa security protocol. Dapat daw masiguro na ligtas ang work environment sa Senado para sa mga senador at sa mga kawani nito. Naglabas din po ng memo si Gatchalian para atasan ng mga kawani ng Senado na mag-work from home muna hanggang bukas June 11. Para naman po kay Senator Tito Soto, kung mapatunayang may malinaw at agarang panganib, po pwedeng ikonsidera ang lockdown sa Senado. Pero si Senator Alan Peter Cayetano duda sa umano'y banta sa kanila. Kung totoo daw ito, dapat nasabihan daw ng lahat ng tauhan ng Senado at hindi lamang ang iisang block. Samantala, na-aresto po ang dating pulis na si Rafael Dumlao na sinasabing mastermind sa pagkamatay po ng Koreanong negosyanteng si Ji Ik-ju. Natuntun si Dumlao sa isang bahay sa Pasong Tamo sa Quezon City. Nakuha rin sa kanyang bahay ang isang baril na nasa loob ng case. Ang sinasabing baril daw ay lisensyado po naman. Nakapangalan ito sa ibang tao at inimbestigahan na ang taong ito. Inaalam din po kung sino ang may-ari po ng bahay na kanyang pinagtataguan. Ayon sa DILG, naging susi sa pagtunton kay Dumlao ang kasal ng anak nito noong pong nagdaang linggo. Hindi raw dumalo itong si Dumlao pero kanyang pinanood ang naturang seremonya sa Facebook. Kaya nakumpirma ng operatiba na nasa lugar nga ito. 3 linggo rin pong minanmanan ang bahay bago po ikinasa ang operasyon. Taong 2016 nang dukutin si G sa Angeles City, Pampanga at kalaunan nga po doon mismo dinala sa loob ng Campo Crame at doon din siya binaril. Naharap si Dumlao sa mga kasong kidnapping with homicide, kidnapping and serious illegal detention at carnapping. Naipaabot na rin po sa embahada at mga otoridad ng Korea ang pagkakaaresto kay Dumlao. Samantala, kasado na po sa June 18 ang pre-trial conference para po sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Base po yan sa notice na natanggap ng House Prosecutors. Pirmado po ang notice na iyan ni Acting Senate President Win Gatchalian. Siya na rin po ang tatayong presiding officer. Ifa-finalize pa ng House Prosecution Team ang nasa 25 witnesses para sa impeachment trial. Kabilang din po sa ipepresenta mga ebidensya sa umano'y hindi tamang paggasta ng confidential funds. Pinaghahandaan po naman daw ay kalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Junior sa July 27. Sa interagency meeting kahapon, iginiit po ng kinatawan ng Kamara na simple po lamang daw at walang red carpet na idadaos. Hikayatin din daw nila ang mga bisita na magsuot lamang ng mga simpleng damit. Taliwas po sa nakaugalian na patalbugan ng mga suot na mga gown. Kasama rin po sa meeting na yan ang Office of the President, AFP, PNP at maging MMDA. Nilatag din nila ang mga paghahanda para nga po sa seguridad sa SONA. Dumalo rin po sa pagpupulong para sa SONA si Senate Secretary Renato Bantog Jr. Itong si Bantog ang siyang pumalit dito kay Jose Luis Montales na appointee naman ni Senador Alan Peter Cayetano. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH.
Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.